Napapaisip ka ba kung paano mag-invest kahit maliit lang ang puhunan? Hindi kailangan ng malaking halaga para makapagsimula. Narito ang 10 tip na makakatulong sa iyo upang simulan ang iyong investment journey. Kahit isang piso lang ang iyong simula. Number 1. Simulan sa maliit. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliit na halaga. Halimbawa, sa pag-iipon ng barya, kung makakapagtabi ka ng kahit 20 kada araw sa isang taon, meron ka ng 7,300 pesos na maaaring simulan sa iyong investment sa iba't ibang paraan. Ang pagsisimula sa maliit ay nagtuturo ng disiplina sa pag-iipon at nagbibigay daan para sa mas malaking investment opportunities sa hinaharap. Number 2. Mag-aral at mag-research. Bago ka mag-invest, mahalaga na may sapat kang kaalaman. Maraming libreng online courses at resources tulad ng Investopedia at local financial blogs na maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga uri ng investments at paano ito gumagana. Alamin ang mga terminolohiya, proseso, at potential risks para mas maging handa ka. Tip number 3. Paggamit ng micro-investment apps. Maraming apps ngayon tulad ng GCash Invest Money sa Pilipinas na nagpapahintulot sa mga users na mag-invest ng maliit na halaga. Kahit gaano kaliit. Halimbawa, sa GCash, maaari kang mag-invest sa mga mutual funds na may initial na halaga na kasing baba ng 50 pesos. Ito ay isang magandang simula para sa mga baguhan na gustong matuto sa pag-invest nang hindi nangangailangan ng malaking puhunan. Number 4. Direct Stock Purchase Plans or DSPPS. Ilang malalaking kumpanya tulad ng Coca-Cola ay nag-aalok ng DSPPS na nagpapahintulot sa mga individual na bumili ng shares ng stocks nila ng direkta at sa mababang halaga. Ito ay nagbibigay ng oportunidad para sa mga small investors na magkaroon ng access sa stock market nang hindi dumadaan sa tradisyonal na brokerage accounts. Number 5. Mag-automate ng savings. Itakda ang iyong bank account sa automatic transfer sa tuwing sweldo araw. Halimbawa, maaari kang mag-set up ng 100 pesos kada buwan na automatic na ililipat sa isang investment account. Ito ay nagbibigay daan para magtuloy-tuloy ang iyong pag-iipon at pag-invest na hindi mo na kinakailangang palaging alalahanin ito. Number 6. Paggamit ng debt snowball method. Kung may utang ka, simulan ang pagbayad mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Kapag nabayaran na ang isang utang, ilipat ang halagang ginagamit para dito sa susunod na pinakamalaking utang. Halimbawa, kung natapos mo ng bayaran ang 5,000 credit card debt, ang 1,000 na buwanang bayad dito ay ilipat mo na sa susunod na utang. Ito rin ay magpapalaya ng mas maraming pera para sa future investments. Para sa ating number 7, pumili ng tamang investment. Depende sa iyong risk, tolerance, financial goals, at investment timeline. Pumili ng angkop na investment vehicle. Kung ikaw ay conservative na investor, maaaring mas maganda ang fixed income securities tulad ng government bonds. Kung handa kang tumanggap ng mas mataas na risk para sa mas mataas na return, maaari kang mag-invest sa stock market. Number 8. I-diversify ang investments. Iwasan ang paglalagay ng lahat ng iyong ipon sa iisang investment.
Halimbawa, kung mayroon kang 5,000 pesos, maaari mong hatiin ito sa pagbili ng stocks, bonds at mutual funds. Ang pagkakaroon ng diversified portfolio ay magkakatulong sa pag-manage ng risk dahil hindi sabay-sabay na apektado ang iba't ibang uri ng assets sa mga pagbabago sa market. Number 9. Gumamit ng compound interest sa iyong advantage. Simula ng pag-invest sa mga avenues na nag-aalok ng compound interest tulad ng time deposits o high interest savings accounts. Halimbawa, kung mag-i-invest ka ng 1,000 pesos sa isang account na may 4,000 annual interest compound yearly sa loob ng 10 na taon, ito ay magiging halos 1,480. Mas maaga kang mag-start, mas malaki ang iyong potential earnings dahil sa compound interest. At para sa ating ikahuling tip, regular na review at adjust ng iyong investment portfolio. Mahalaga na regular mong sinusuri at ina-adjust ang iyong investment portfolio upang siguraduhin ito ay naaayon pa rin sa iyong financial goals at risk tolerance. Habang tumatanda ka at nagbabago ang iyong financial situation, maaaring kailanganin mo rin baguhin ang iyong investment strategies. Ang pag-invest ay hindi lamang para sa mayayaman. Sa tamang kaalaman at estratehiya, kahit sino ay maaaring magsimula kahit sa pinakamaliit na halaga. Sundin ang mga tips na to at simulan ang iyong journey sa mundo ng pag-invest ngayon. Muli, mga kapiso, salamat sa iyong panonood. Please consider subscribing, sharing, and liking our channel. Kung gusto mo ng ganitong content, patuloy lamang sa panonood dito. Maraming salamat po.